ha segundo na iman buhaton tadon gayod. Sa ialan hatag sunuron ta, hayan sa COVID-19 sa hinungdan, yan hai tagngaranan ha new normal. Dinidaan tabag o ha new normal, maayad ha kaghuna-huna sa makabulig kanit. Kunaon sibo sa dumahan na andan taw tagbuhaton gaon. Dayon tada iugsak dini tahuna-huna taw hanahalin-on gayod sa kaula-ula taw iman. Yan hai panunultul puon ta Bukidnon State University, daw lokal hakag Pangulo Humalay-Balay City, pinaagi ho City Health Office Malay-Balay, 2nd Congressional District of Bukidnon, Provincial Disaster Emergency Operation for COVID-19, daw mga istasyon ha membro ho kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Bukidnon Chapter. Your educational and community-based radio station, DXBU 104.5. It's more than just music. This is 104.5 DXBU 104.5 TGIF, thank God I'm fine. Pinakauna sa Malay-Balay, ang nagunang programa nga puno sa impormasyon, trivia ug entertainment kabahin sa kasamtangang lokal ug nasudnong gender and development issues. Tukiyon sa TGIF uban sa Gender and Development Unit sa Bukidnon State University o DXBU 104.5 FM. Matag Miyerkules alas 8:30 sa buntag, diri lang sa inyong paboritong istasyon. TGIF, thank God I'm fine. Pusa, paminaw, o be the first. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa na naminaw kamo sa DXBU 104.5 FM dinhi sa Bukidnon State University. Thank God I'm fine, TGIF. Ika-19 karon nga adlaw sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ug aniya nasab kita sa atong ika-12 nga episode sa atong Bukso God radio program TGIF. Thank God I'm fine. Ako si Rod Bolivar, ang anchor ninyo karong buntaga, gika dinhi sa DXBU 104.5 FM. Ug atong makauban karon, doon na sa taglain nga partner karong buntaga. Ug ako si Jilinda Salva, ang GAD Coordinator sa National Service Training Program Unit. Ang TGIF, or Thank God I'm Fine, usa ka programa nga gimugna aron pagatukion ang nagkadaiyang isyu ug mga lakang kabahin sa gender and development. Kini nga programa usa ka paningkamot sa Gender and Development Unit sa Bukidnon State University ubos sa pagdumala sa atong presidente sa universidad Dr. Oscar B. Cabanieles ug Dr. Joy M. Mirasol, Vice President for Research, Extension and Innovation. Atong pasalamat sa makanunayong suporta sa kinatibuk ang administrasyon o sa atong mga maabtikon nga GAD coordinators. Yes, sakto ka diya. Ma'am, good morning nimo. By the way, Ma'am Gilinda. Og mga higala ang atong episode karong buntaga, gipanguluhan kini nga basta dili kabahin sa gender and sexual harassment. Unsa ba kining sexual harassment nga ginaingon partner Jel? Ay, partner, ang sexual harassment usa ka klase sa harassment technique nga adunay kalambigitan sa sexual nature ug dili angay nga saad o pasalig sa paghatag og ganti isip baylo para sa sexual favors. Kalakip sa sexual harassments, ang anay sa mga aksyon gikan sa gamay nga paglapas niini ngadto sa sexual abuse o assault. Ang harassment usab pwede kini mahitabo sa klase-klaseng nahimutangan sama sa mga opisina, sa balay, sa eskwelahan, sa simbahan,
ug uban pang social settings, partner. Og sumala sab sa gmanetwork.com ang statistics sa sexual harassment sa Pilipinas base sa pagtuon, adunay 3 sa 5 ka babae ang nakasinati og sexual harassment sa usa sa ilang tibuok kinabuhi. Sobra sa 34% kanila ang biktima sa pagpangkidhat-kidhat, public masturbation ug ang pinakataas nga beses sa tanan ang sa pangidaron mao ang kaso sa wolf whistling o pagtaghoy ngadto sa usa ka babae. Makihilawason nga paggamit sa pinulungan o exhibitionism o ang pagpakita sa imong kinatawo diha sa publiko. Dugang pa, partner, adunay nagkalain-laing porma sa sexual harassment. Una, stalking o dili angay nga pagsunod o pagtan-aw sa usa ka nilalang. Ikaduha, ang ginatawag og voyeurism o sikretong paglantaw ngadto sa ubang tawo alang sa kaugalingong sexual pleasures. Ug ang ikatulo, ginatawag og grouping o nagduhiraw nga mga lihok. Ang ikaupat, rubbing o paghimas-himas sa mga party sa lawas. Ang ikalima, touching o paghawid sa bistis sa buhok o sa lawas. Ang ikaunom, ginatawag kini og catcalling o pagtaghoy, pagsinggit o paghimo og mga sexual nga komentaryo ngadto sa laing mga tawo nga milabay o nagbaklay. Ug ang ikapito, ginatawag kini og obscene gesture o paglihok sa kamot o bukton nga nagpakita og sexual action. Yes, so dili lang gid ka ng physical contact ang sexual harassment, ma'am, no? Pwede day sa kanang pagtaghoy nimo kung doon na kay pulo nga dili nga medyo bastos ang ma-feel sa usa ka tawo, makonsidera na gihapon na siya nga sexual harassment. Yes, partner. Og aron makakunhod ang paghimo sa sexual harassment og maprotektahan ang mga nabiktima niini, aduna kitay balaod nga giaprubahan ni atong February 15, 1995 ubos sa administrasyon ni President Fidel V. Ramos. Kini ang Republic Act 7877 o Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Ug aron malamdagan kita kabahin niini atong makauban karon ang atong bisita si Mr. John Ferric T. Casinabe, usa ka Juris Doctor ug atong faculty sa Bukidnon State University National Service Training Program. Siya manghatag kanato sa iyang mga maayong pangunahuna kabahin sa gender and sexual harassment. Good morning kanimo, sir. Good morning, good morning. Salamat sa invitation, no? Thank you. Hopefully karong buntaga nga madiskusan nato, madiskursuhan natong tarong para makahatag sa tag information sa tao nga masabtan nila kung unsa gid ni about unsa gid ni ang nakasulod aning balaura. Kay daghan sa mga tao wa sila kasabot unsay gipasabot sa criminal nga action nga ginatawag nga sexual harassment. So atong hopefully karong buntaga maklaro kung unsa may kulang sa ilang kahibalo, makatabang ta. Sige. Sir, sugdan nato, sir, ang atuang diskusyon karong buntag. Kanus aman ta makaingon, sir, nga ang usa ka babae na sexually harassed na siya. Kani siya nga pangutana, it boils down to ang elemento sa balaod. Unsay element sa balaod. But first, atong diskussan ang kuan ani. Kani siya nga balaod, isa ni siya sa ginatawag nato nga first gender-neutral law. Mm-hmm. 1995 ni siya napasa nga balaod, pero isa, I think, if I remember, akong madumduman ako tarong, ang isa sa mga principal authors ani nga balaod kay ang late anhing Senator Miriam Defensor Santiago o also late Senator Edgardo Angara. Ang katong paghimo nila ani nga balaod sa ilang mga committees, ang ilahag yung gikuan nga biktima kag sexual harassment, pero wala dito gi-mention kung ang perpetrator or even ang victim necessarily babae, lalaki. So ang gikuan dito is ang ani magod, ang term nila sa law ani is gravamen, unsay tumong. Ang tumong ani nga balaod, ang gisilutan is dili ang Sexual Harassment Act per se, pero ang abuse of power sa persons in authority. So mauna ang kuan sa ani nga balaod. So maning original gyud nga unod ani. Unod nga dili ang act mismo but ang katong nagbuhat nga murag iyang gi underestimate ang usa ka tawo through sexual harassment. Inana. So ang atong kuanon karon is
i-remove na to ang male, female, or kisa. So, pwede female, mukuan sa male, mo file og sexual harassment sa male niya nga superior, or pwede male, mo file og sexual harassment sa female niya nga superior, or pwede female to female, male to male. So, I think, kung katong mga tao nakadumdum pa mo, nasikat ganito katong gift na kwanto sa public consciousness, tong ni-file si Gretchen Pulido, sexual harassment sa iyang kono, di ba kato, female to female, inana ba? Yes, sir. So, ang kuan ani niya, ang pinakabag-o nga desisyon sa Korte Suprema na to, sa Supreme Court na to is regarding ani nga kaso kay atong sometime July 2020. Ang kuan nato nga kaso si itong Richard Tulyongco versus Court of Appeals nga ang nakakuha nato lalaki siya. Unya ang iyang gipailan og kaso kay ang di man siya maka-file kay lain man nga nasyonalidad tong iyang ang nag-abuse niya, nagkamit og sexual harassment sa workplace. Ang iyang gipailan isa ka Russian nga officer sa barko pero true sa iyang agency. Okay. So kato ni Pron explicitly gitawag giingon sa Supreme Court dito nga kaning sexual harassment is not gender based. Okay. Oh, kuan gini siya abuse of power gid ang grabamen ani. So, Okay. although nataas na kog kuan kay ako lang gipaklaro ba. So atong kuan unsay element sa balaod? First, para makayong ka na sexual harassment, dapat ang perpetrator naa siya kuan sa imo, naa siya moral ascendancy, naa siya influence, naa siya authority sa imo. Meaning siya imong superior, dakog itong above, dakog ranggo nimo sa trabaho. Naa siya supervisory power over nimo. Now, second, how could you say, mutay first nga element. Ang second nga element, kinahanglan ang iyahang pagkuan sa kanang di ba siya na superior siya nimo. Oh. Dapat gasulisit siya sa imo og sexual favor in exchange for example, para ma-renew ka sa trabaho, ma-promote ka, additional nga privileges, maayo ang imong kahimtang, monetary rewards, anything nga related sa imong trabaho nga gusto niya iyang ginaingon nga mahatag niya kung musugot ka sa sexual favor nga iyang gipangayo. That's kung naatong siya nga duha ka elements, although na later on na pailaing development ana, pero mauna siya sa the longest time since 1995 to present. Kana lang duha. Kanang duha, mao ginay ginabasya sa Supreme Court nga. Sa una, kung kulang gani ng isa ana ka elemento, wala gid na ikuan mabas di gid na ma-allow, di gid ma-file ang kaso nga sexual harassment. Okay. No, so lahi nga kaso ang ma-file. Muna siya. So medyo dako-dako po yung requirements, sir, no? Kay ganina naka-mention ta og mga listahan, bisag pagpanitsit, Yeah. stalking, Sexual harassment. pwede siya sexual harassment per se, but kung kining 1995 nga balaod, katura. dili pa siya enough Ito. para mo barog ang kaso ato kay wala man tong element nga imong gi-mention ng duha. So medyo kuan pa siya, complicated pa siya kung naon. Ang dugay kaayo ni siya na pangitaag ko anan sa gobyerno, dugay na gipailag aksyon nga ang kakulangon ani nga balaod dapat atong kuan butangan nato remedy. So 2019 panapasa ning RA 11313 katong Safe Spaces Act. Tanan to inyong gipang-mention ni Ma'am Gigi ganiha nga katubitang pagpanitsit, catcalling, stalking, katotanan covered na siya. Covered atong balaod. Then at the same time, ang katupang isa ka balaod nga Magna Carta of Women Act. Yes. Oh, na dito gihimo siyang umbrella, catch-all umbrella nga giprohibit ang pag-discriminate of any forms against women. Kay in case nga di siya covered sa sexual harassment law o sa kaning Safe Spaces Act. And you mentioned women, ma'am. Oh. Dulo kay pangutana. Yes, sir. Dugang lang na ako nga pangutana, sir, no? Nahisgutan man nato ang kabahin sa trabaho. What if pud, sir, sa hisgutanan sa kanang education or sa training, paunsa man gakahitabo ang sexual harassment ninyo? Okay, so motoy first form superior. Karon ang second kay kato sa workplace man to. Ang second form nga sexual harassment is committed is the same like teacher, mentor, Yes, sir. training officer inana or anything nga analogous ana nga posisyon, analogous kapareho ana. Now, kung imo nang una-unaon, parehara gyapon ato ba ang diferensya lang kay kato, di ba mga pabor promotion inana. Kani lahi, like example, teacher ka. Ingnon ni common man gud ni kahitabo ni sa Pilipinas gyud dagag statistics ani mo ingon ang maestro or maestra nga padali ko gahubo ka nga picture, kung gusto ka mo pasar. Oh, gagapadaghan man sa covered pa gid antay video voyeurism nga Sa cybersex sa Cyber pwede na. na, Sa cybercrime na pwede na. Oh. So ang akong kuan is kana siya like the same ang logic, like, the same ang pamaagi, pero lahi ang consideration. Di kani kay training officer man, so gusto ka mo pasar, gusto ka makakuha sa imong certificate,
gusto ka dako nga grado, gusto ka nga nakay scholarship, gusto ka na allowance, o mauni siya, muna ang bayad sa sexual favor. So dapat na sige. present gyapon ning element dahil sa sexual favors, sir, no? Oh, present gina siya permi. O based atong 1995 nga balaod. Based sa 1995. Kung that's ani man good Sir Rod. Kung imong gusto i-file is sexual harassment under sa atong balaod gyud. Kana man gid siya nga elemento ang present. Whereas kung i-file nimo to sa atong violation sa Safe Spaces Act, kato siya nga balaod. Nag-violate siya sa Safe Spaces Act, but you cannot categorically sa balaod nato, di nimo pwede tawgon as sexual harassment. You could say gender-based harassment. Murag Okay. ko nga diferensya ba? Okay. So mo rin ang safe space na dayon ang term niya na. Kay moingon magud ang tawgon nga, pailan ko na siya sexual harassment pero dili mo ko workers, dili mo siya superior. So it's not sexual harassment Lagi. kung balaod ang Okay, what if nilabay lang ka sa dalan? Dalan, oo. Na narit sa imuha. Oo. Kato dili to siya nimo file sa sexual harassment. Harassment. Dito ka sa safe space. Spaces. Okay. Ana siya. Ana siya. Sir, unsa man ang obligasyon sa usa ka employer o head sa office, sa trabaho, or katong na-mention ni ma'am, katong training officer ba kaha, sa sir, kung hinani, unsang obligasyon sa usa ka employer sa inani nga sitwasyon, sir, kinahanglan gid siya manubag ani? Kinahanglan gid siya. Ang una, unsay ang katong ang perpetrator or katong Kung ang perpetrator ang atong hisgutan. Unahon sa nato ang katong head tingali sa unit. Oo. Let's say ang head sa unit. Under sa kuan, ang head sa unit na ang ihag yung kuan responsibilities first is kanang to provide training o education regarding sa unsay what constitutes sexual harassment or kanang ginatbuhat sa university ba nga gender sensitivity, gender orient mga inana bitaw. Kana siya part na siya sa balaod nga responsibilidad na sa leader sa unit. So ang nahitabo is inani. So magkuan na ta. Let's say let's say karon na ay nag-file og sexual harassment niya ang nahitabo wala gi-aksyonan sa leader. Sa una, lisod kay na siya i-prove, especially sa gobyerno kay namagoy distinction kung gobyerno o private nga government workplace o kanang pribado nga pagpanrabaho ba. Sa pribado nga pagmanrabaho kay di ba naman tay mga kanang ilahang ginatawag unions, grievance committees, diya man na ginaagi sa una. Usually ana kung ma-impluwensya tong nikamit sa kuan di gina mapasa. The same gyapon na sa una sa gobyerno until I think around 2008 tong kuan civil service nga ang civil service nagpadala o nagkuan ang civil service og kanang resolution nga i-remedy na nga kung unsay kakulangon ato kan. So under ani pag file na isa ni complain, di ba ni complain ka imong immediate superior gi sexually harass ka is imo nang ang complaint sa katong mas higher og ranggo. Okay. Dito ni mo i-file. No. Kato imong kuan kay member man to siya sa under sa civil service kuan nga resolution. Member siya sa ginatawag nga CODI nga Committee on Decorum and Investigation. So sila mag-investigate ana. Kabalo ka sa rod, kung 15 days nag-file ka, naghatag ka complaint, wa niya gi-aksyonan. Pwede siya makasuhan administratively for neglect of duty. Ang imong head. Ang imong head katong dili tong perpetrator sa o katong head kinahanglan to niya imbestigahan ug lihokon within 15 days ni file ka complaint. Ana. Then another pud nga i-remind nako ang mga tawo, if you think nga na sexually harass ka kaning ang mga elemento sa balaod na nag-apply sa imo, sulod sa tulo ka tuig pag file og complaint kay mo prescribe man ang kuan. So pwede pa. O sa tulo ka tuig, within sa tulo ka tuig, i-file na ang complaint. Assuming wala ka gitabangan sa imong kuan, sa imong head. O ana, adto sa pagtabang sa women children's desk pag kuan ana kay ani manggod kung dili manggod siya malihok diha. Wala man gyud kay laing kuan. Kay other than mo file ka administratively, pwede na. Pero kung pag-abot sa kuan nga case, adto ka women's children's desk sa PNP or mo kuan ka sa prosecutor ana ba. Ang uban gani kay mo duol gyud NBI. So, pasabot mo sir nga bisag ang act nahitabo siya 3 years ago pa. Within 3 years. Within 3 years, pwede siya i-file pa. Oh, pwede i-file. Ayaw lang beyond ana. Yeah. Nag-prescribe na ang sa balaod pa nag-prescribe ng offense, di na ka pwede mo kaso. Di na ka pwede. Taod na pagkayo to. Nganong gidugay pa ni mag-file. Ana. Okay. Dugang na kung pangutana, Sir John ba, nasigutan man nato tanan, paunsa siya sexual harass, no? Unsa po yung mga silot ni Sir sa nakabuhat ni Nini, ang kuan, kung nakonbiktado ang isa ka tawo nga nagkamit og sexual harassment, pag nakonvicted siya, mapriso siya not more than
1 month. Not less than 1 month, but not more than 6 months. So dili mo ubos sa isa ka bulan, di pud mulapas sa 6 ka bulan. Okay. Ang alternative ana is magbayad siya og fine nga dili mo ubos og 10,000 ug dili pud mo sobra og 20,000. Okay. Pero pwede gihapon both kanang fine plus imprisonment discretion sa judge. Kay ang judge may magkuan sa kabugat sa ebidensya kung unsa ka grabe ang gibuhat. So inana siya. Sir, pero pwede pod sir nga ang katong naharas nga party makapangita og magpahiuli sa nahitabo kanya pinaagi sa personal nga aksyon murag kuan na lang sabutan na lang siguro. Pwede sabutan kay under sa atong civil code magod. Like example, i-threaten nimo siya nga kung di ka mo remedy ani sa ako, i-file na kong kaso. Dili na siya illegal. Kay min man sila nga gi-blackmail. No. Kung mo assert ka sa imong right nga mo file kag kaso, di na siya illegal. So pwede ka under na sa atong civil code. Now karon, unsa man ang imong aksyon, pwede ka kung mo file kag criminal case. Ang criminal case nato sa Pilipinas, twofold nature na siya. It's both criminal at the same time civil. That's why nabantayan ninyo kada mahuman ang isa ka criminal case kinagi ka ng damages, i-appeal sa judge o reparations. Kay duha man gud na ang nature good. It's both civil and it's both criminal. Pero pwede ka mag-file og reservation sa judge nga dili i-appealon ang civil sa criminal case kay mag-file kag separate civil action for damages. Okay. Pwede gyapon na. Pwede gyapon. Oh. So ang imong remedies is civil action plus ang criminal action then administrative action. Tulo ka kuan sa una isara ka kuan karon tulo na ka remedies ang mga kuan. Pero naman tay hierarchy sa court. So dapat gid moagi sa gyud administrative nga case, administrative proceedings before i-file ang criminal action. Sir, na-mention na to kanina ang sexual harassment sa workplace, sa training. Doon na po ba yung sexual harassment within family? Kana siya ang kuan karon kay di ba ang elements di magid ka fit. Oo. Oh. That's why mo apply ng Safe Spaces Act. Which medyo latest lang siya na crafting nga balaod. So ang question, So for the longest time, sir, unsay ga-apply? Gamay ra kayo ang coverage aning sexual harassment. Kay Unsay- dapat katumang 1995 nga naay murag hierarchy nga dunay superior nimo nga ang open tamas sa imuha. That's why muna akong pasabot nga ang tawo sa Pilipinas di kasabot unsay meaning sa sexual harassment kay lahi magud siya sa contemplation sa sa balaod. Pero ang sa kuan na to is natay ginatawag nga karaan nga atong balaod sa atong revised penal code, natay ginatawag nga acts of lasciviousness o unjust vexation. Usually, naara gid anang duha ang gina-file. Ang ingon pa sa mga karaang abogado, kana kunong acts of lasciviousness, mo kuno na ang manghud lang sa rape. So ang acts nga di nag-constitute sa rape but sexual in nature ang gibuhat nimo sa isa ka tawo nga against her will kay consent, whether it's rape, acts of lasciviousness, everything else kani covered Safe Spaces Act tanan na siya. Isa pud sa primary element nga ginatan-aw sa court nato is the element of consent. Okay. Basta gani walay consent, there is always a violation of someone's right. Kung sexual ang gibuhat sa imo nga walay consent nimo. Although Wala ang siya. kining act of lasciviousness dili siya sama kabug-aton sa sexual harassment. Manghud Mas lang gid siya. bukat na siya actually, pero Bukat na- busuan na siya kay mas dako may scope. Mas duol pa siya sa rape. Pero usually kana siya ang gaka-file kung within sa family. Plus later on kato bitang napasa na tong child abuse nga balaod. Muna na kanang within sa family. So vowsy, child abuse, unjust vexation o acts of lasciviousness. Muna siya ang upat ang avenues before nga makakuan within sa family. Kining kwan sir, pag abot aning cybercrime law nato, doon na bagya pwede bagya po magamit ning element of sexual harassment sir online. Actually, ang kaning online nga sexual harassment covered sa Safe Spaces Act. Okay. Specifically yun. Okay. Okay, katumanggong sa peak atong video voyeurism, katumanggong kung gikatag niya, Oo, gikuha niya yung kato, ana. Whereas sa kaning Safe Spaces Act, explicit gid dito nga gi-appeal gid dito, gisulat gid dito nga gibawal na ang sexual harassment done online. Mauna siya dito sa Safe Spaces Act. Sir, asa man ta makapangayo og tabang ang usa ka biktima sa sexual harassment? Asa siya pwede mo dool una? Kung sa workplace or sa O sa saan na workplace, Tanan. Oo. In general. o sa let's say in general kung sa workplace nimo, kung sa private ka nga sector, sa grievance committees nimo, sa union, sa within sa company. within sa company, kaya gina magsugod kay di mo gud pwede nga you need to establish nga naay
unsay tawag na to ani na ay proceeding na hitabo ahead before kani file sa case. The same din sa ato dayon kana dayong sa imong sa head sa unit nga katong separate sa imong immediate perpetrator katong perpetrator kay para moagi ka sa koday katulaging committee on decorum and investigation kay investigahan magid ato So mo rin lang after 15 days, compelled ang imuhang superior to conduct investigation. within 15 days. Within 15 days. Naghan ka. Kinahanglan lihukon niya. Kung mo lapse ng 15 days wala, pwede ka mo file og administrative complaint sa iyaha nga neglect of duty. Dili pwede sir nga kung ikaw empleyado diretso ka mo sumbong sa pulis. Pwede man siya pero ang nahitabo ani let's say nisumbong ka sa pulis, niya tabangan ka sa pulis, ilang gitiknot ana, muditso sila sa muadto sila sa kanang kuan prosecutor. Ang prosecutor ipabalik ka. Kay ingnon sa prosecutor nga mag-file ka kuan. You need to pag muditso magug ka sa pulis, tawan ka sa prosecutor, you need to prove nga nanay ni agi nga proceeding o procedure prior ani sa administrative level. Inaana ba kay requirement magud siya sa balaod nga nay administrative level nga proceeding before siya mahimong criminal action. Pero kung ang perpetrator ang imuha mismong superior, Higher in rank, go to the person higher in rank. So ang immediate superior nimo ni kuan, example, let's say nakasi sa ka-company ang imong let's say tier 1 lower level supervisor ang nagkamit sa imo, niya tan-aw nimo nga siya ra pud ang kuan sa koday. So what you do is moadto ka sa katong mas dakog ranggo, higher in rank, didto ka magkuan, explain nimo muni. sumbong niya. Oh, didto ka mo sumbong niya. And like cases sir nga sa diha pa lang nga level, pwede na nga nga magkasinabot na sila. Dili na Hindi na maabot og criminal action. di na mabot og criminal action. Okay. Pero on an administrative level, naagya po gi-prescribe tong civil service nga kuan katong 010940 nga kuan ila resolution. Na gi-prescribe dito nga kuan kanang kuan gyapon nga posible kung grave bitaw kay ang gibuhat sa imo, ma-dismiss from work, from service ang katong ni commit sa imo or ma-suspend siya from suspension of no less than 30 days. Na separate na sa preventive suspension niya. So kung nigawas nga ni commit gid siya sa imo og kanang sexual harassment, administrative pa na. We're not talking about Yes. separate. So naanay penalties daan sa administrative level. Pwede na siya i-fine, pwede na siya ang pinaka-heavy is ma-dismiss siya from work. Especially kung like namugod sila categorization ato perting taasa bay. Kung like example kana kunong nang lili, mga inana nananaw nag-sexually suggestive kato inyong gibasa tanan mas grabe pa ka comprehensive ato daghan yun kayo. So nato sila ginatawag nga light, grave, less grave, inana bitaw o grave. So katong grave automatic dismiss good. Katong mga less grave kay pwede pa to ma-third offense. So pwede pag magbinugoy o katulo pag mo kun ay pag matanggal trabaho. And that is sa civil service ato sir for government employees. Yes, government employees. Kay kung private ang imuhang company, katong gyapong committee, sila ang mag-decide na. Niya maglahi na kada company. Kay sa private wa naman di naman covered sa sphere sa civil service. Yes, tama. Ana. Sir, nakoy katapusan nga pangutana, unsay like basin na kay gusto ipaabot sa ato ang mga suking tigpaminaw kabahin sa nalatid sa balaod sa Republic Act 7877. Ang kuan lang nako is sa ato is education lang yun. Because diri magud sa Pilipinas, isa sa akong nabantayan, ang atong mga balaod gihimo siya nga dili accessible sa tawo. Ambot ko nay nakabantay sa inyo ana. Nay mga the way siya gisulat sa English nga kung basahon siya sa katawo nga na may mas dali pagsulat ani nganong lisuron man gyud. So ang ako lang is education. Naatay mga balaod nga like example atong nahisgutan karong buntaga nga katong Safe Spaces Act, naatay katong nadiskusan natong Sexual Harassment Act 1995, nadiskusan nato tong daghantag mga nga mention nga balaod nga each one although di sila nadungan pagkahimo nagkuan sila kung unsay kakulangon sa uban. So ang ato as citizens, mga lumulupyo sa nasod nga Pilipinas no, kinahanglan nato kung di man ta educated sa atong pag-eskwela, wa ta edukar sa eskwela about sa balaod, we also need to educate ourselves because pag abot sa balaod, this is all our laws, tanan nato balaod accessible online sa tanang tawo nga interested lang. Kung di man ka kasabot, pangitag dictionary. Try og sabta ang balaod unsay essence niya. Muna na akong pasabot we have all the laws but kung ang atong tawo in general, I think appeal ta sa mga lower with about sa kanang legal nga education. I mean not sa as being abogado but like with regards to in general population, appeal ta sa lower tier sa kalibutan, meaning daghan sa mga tawo sa Pilipinas wa kabalo sa ilang rights ug sa balaod. Wala po sila nakasabot. Wa po sila kasabot, tama sad because the law is not accessible to them nga napalay sayon ra day kisabton. Example kanang sa kaso na isulat on the contrary notwithstanding so pwede go na therefore or thereby na good
kanang kuanon pagid ba? Like example kanang nay mga daghan kay terminologies nga Mga "Uy, it could have legal been jargons." jargon nga it could have been said easier nga accessible sa tao, but for some reason ang atong lawmakers gipalisod pa jud. So mao lang na education really, that's what we need. If you can't be educated at work, try to educate yourself. Oo. O ang mga lawyers unta na nato mo exert po sila effort Effort. sir no nga mo reach out Out. sa mga tao Oh. para Right. para masabtan sa mga tao ang kini mga balaod kay in a way katungod man ni sa mga tao Tama. o covered man ni sa ilang pagkatao gyud so dapat masabtan nila kay lisod kayo kung ikaw mismo wala ka kasabot sa imong mga mga katungod. So mas complicated na noon ana nga atong kinabuhi. Oo. Daghag mga abogado nga kuan sila free legal clinics, pero I would say not in the majority, pero karon kuan man ang Supreme Court nga ang ma-increase ang legal knowledge sa tao. Mayo. Alright, atong nadungog mga higala ang pulong sa atong bisita karon mahitungod sa hisgutanan niining gender and sexual harassment og nang hinaot usab kita nga malamdagan kita og mahatagan kita og mga igong kahibalo ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Usab sir, daghan kayong salamat sa imong pakig-uban kanamo karong buntag og ako mismo daghan kong natun-an gikan kanimo. So sunod lang aning mubo kayong oras kay kung kuanday kining sexual harassment nga hisgutanan medyo kulang ra ang 30 minutos para ato ning tuki-tukion gyud. Thank you. Glad to be here. Daghan po kayong salamat, Sir Jan, no? Pero sa dili pa ta manamilit, basin na kay gusto paabot katapusang mensahe para sa atong mga suking tigpaminaw. Katulang, like I said earlier, nga, let's educate ourselves. Katulang, kakwanta nga, ay katulagi kay naay ka ng infirmities ang balaod, pero kuan na siya sa uban. Naing balaod nga, kung unsay kakulangon sa isa, musalo ang isa. Pero ang ako laging kuan ani kay ang concern ako is, I do not know kung na-remedy na, pero sa private nga workplace, muragid siya daghan nga kakuan kay we do not know what's happening, whereas kani mo sa government na aning Plastar na. nay administrative nga kaso sa private walay inaani nga mechanism, Uban gani private company sir, wala union, wala di yun mo tugot, di di ba? mo tugot yun unya unsa asa man sila magkuan, di man sila required maghimog koday nila. So depende na nila kung na sila sa initiative kada isa. So daghan sa mga kanang powerful corporations ang mga nagkamit sa offense dili makuan, di ma-penalize. Nag-agwanta na lang ang tao or mo resign. Sige, maning kamot na ma'am nga nay part 2 ani nga hisgutanan Yes, kay sir. overtime na daw ta. Yes, sir. Sige, Overtime na. salamat sa inyong pagpakiguban kanamo sa ika-12 nga episode mahitungod sa gender and sexual harassment. Og sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Sibianan dinhi sa DXB 104.5 FM uban sa atong station director engineer si Gines Gayon og ang technician nato nga si Sir Gabriel Diwalay, ako si Rod Bolivar, kauban nato si Ma'am Gilinda Salva. Daghang salamat sa atong mga tigpaminaw og hangtod lamang sa sunod Miyerkules alas 8:30 gyapon sa buntag sa atong programang TGIF Thank God I'm Fine, a Bukso God initiative. Maing buntag, Bukidnon.